Mateo chapter 22. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki at sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At hinawakan ng iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang sumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay dooy nakita niyang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, kapusin ninyong mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Nang magkagayoy, nagsialis ang mga Fariseo at nangagsangunian sila'y kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo at inuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimik kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo, matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala nila sa kanyang 1 denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito ay nagsipaggilalas sila at siya'y iniwan at nagsiyaon. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduceo na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli at siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises kung mamamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay, at sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ika-7. At sa huli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa, sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mangag-aasawa ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Datapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ni Jacob, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay.
At nang marinig ito ng karamihan ay nangagtaka sa kanyang aral. Datapot nang marinig ng mga Fariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduseo ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila na nagpagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksohin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Habang nagkakatipon nga ang mga Fariseo ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya ay kanyang anak? At walang sinumang nakasagot sa kanya ng isang salita, wala sinumang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong.